Ang mga malalalim at teknikal na terminong ginagamit sa weather forecasting o pagtataya ng panahon, posible nang mapalitan. Muli kasing sinusubukan ng Pag-asa na gawing mas simple ang kanilang lengguwahe para mas maintindihan ng mga Pilipino. May report si Rafi Tima. Monsoon trough, intertropical convergence zone at tail end of a cold front. Ilan lang ang mga terminong ito sa mga lagi na nating naririnig tuwing may sama ng panahon. Mga teknikal na terminong wala pang eksaktong kahulugan sa wikang Pilipino. Bagay na pinuna ni Pangulong Aquino. Kaya naman ang Pag-asa, magsasagawa umano ng laymanization ng kanilang mga ginagamit na termino. Pag sinabi pong laymanize, paano po ba ito? Ibig sabihin, medyo bawasan na yung mga technical talaga na kailangan maintindihan ng masa. No? So, ginawa na rin namin yon, pero lately, meron uling statement si President na to further laymanize. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng Pag-asang gawing simple ang weather forecasting. Noong 2005, isinali ng grupo ni Vino sa Pilipino ang ibang terminong ginagamit nila sa Pag-asa, katuwang ang Komisyon ng Wikang Pilipino. Ang problema, lubhang malalim at kakaiba ang ilan sa mga ito. Actually, baka mamaya magtawanan pa pag nakarinig yung term na yun. Instead na, ridge of high pressure, at least maintindihan nila. Ngayon, pag tinagalog namin at sinabi namin yung Tagalog noon, baka lalo magtawanan at hindi maintindihan. So it's better gamitin na namin yung English. Ito yung binabanggit sa atin kanina ni Ginoong Jory Lois na listahan ng termino na ginagamit nila sa forecasting. Ang talasalitaan ng pangkaraniwang termino sa meteorolohiya at klimatolohiya. At isang term dito ang hindi niya mabanggit-banggit sa atin kanina. Ang ibig sabihin ng ridge na ginagamit nila halimbawa sa ridge of high pressure area. Ang ibig sabihin kasi ng ridge dito sa talasalitaan ay tambok. Isang terminong pwedeng hindi kaaya-aya sa karamihan. Pero mula nang pumasok, ang Administrasyong Aquino, malaki na raw ipinagbago ng ulat panahon ng Pag-asa. Halimbawa rito ang paggamit nila noon ng reference point para sa mga paparating na bagyo. Ginagawa naming reference point, instead na specific na lugar, yung general, kunyari buong region. For example, imbis na sa Bira, Catanduanes, kung napakalayo pa ng bagyo, pwede namin sasabihin na dito sa may Kanluran o east ng Bicol region. Maging ang paggamit ng mga simpleng termino ng resident meteorologist ng GMA at dati ring Pag-asa forecaster na si Mang Nathaniel Cruz, ginaya na rin ng Pag-asa para mas maintindihan sila ng publiko. Meron tayong relative humidity, so hindi nila alam yun. Kaya yung kay Sir Tani, doon yung unahan namin yung mga init factor, yung sinasabi niya, yung mas nararamdaman ng katawan. Pero paalala ng Pag-asa, may mga nakagawian tayong termino na hindi pala tama. Halimbawa rito ang namumuong sama ng panahon na hindi raw kapareho ng LPA o low pressure area. So ibig sabihin ng namumong sama ng panahon, ulan, di ba? Pero hindi lahat ng cause ng ulan is dahil sa LPA. Pwede sa intertropical convergence zone, pwede sa southwest monsoon. So maraming pwedeng dahilan ng pag-ulan. Kaya kung sasabihin mo namumong sama ng panahon, para misleading. Kaya ako, mas gusto ko LPA. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga nakausap namin patungkol sa laymanization ng mga termino ng Pag-asa. Nga sa panahon ngayon, napakahirap. Pag bahagyang ulan lang, may baha, may landslide. Kaya okay lang yung taglis para kahit papano, lahat tayo makaintindi. Mas okay siya ngayon kaysa yung previous na talagang kapag sinabing red, yellow, okay lang. Kung kaya naman nila ipaliwanag na mas madali, ba't hindi? Rafi Tima, GMA News.